Sa ika-9 na araw ng matinding sagupaan sa pagitan ng Hamas at Israel, patuloy na ipinapakita ng mga militanteng grupo ang kanilang kakayahang lumaban at harapin ang mga puwersa ni Netanyahu. Kung saan kaninang madaling araw, nagpakawala ng mga projectiles ang mga teroristang ito na direktang nakasentro sa balwarte ni Netanyahu. Gayunpaman, mabilis itong na-intercept ng Israeli Defense Forces na nagresulta sa 0 damages. Dahil dito, agad na tumugon ang Israeli Air Force at hinanap nila ang pinagmulan ng mga bombang pinalipad ng organisasyon at walang pag-alinlangan itong binagsakan ng mga air-to-ground missile upang agad na umalis ang mga salot na ito sa mundo. Ang mga pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding pagkalugmok sa mga militanteng grupo na patuloy na napipilitang lumaban. Sa kabila ng mga pagtatangka ng Hamas na ipakita ang kanilang kakayahang umatake ng malakas, walang humpay na pinapairal ng Israel ang kanilang puwersa upang tapusin ang banta at ipagtanggol ang kanilang bayan. Sa gitna ng patuloy na labanan, muling pinakawalan ng Israeli Air Force ang nakamamatay at matitinding airstrikes nito sa Gaza na tinarget ang mga kuta ng mga proxy ng Iran upang tuluyang durugin ang kanilang puwersa. Sa kadahilanang hindi pa rin nagpakita ng pagsuko ang mga militante, kaya't mas pinatindi ng IDF ang kanilang opensiba para magtanda ang mga ito na malalakas na mga bomba ang bumagsak sa mga lugar kung saan tinukoy ang lokasyon ng mga terorista na ang mga gusaling nagsilbing imbakan ng armas, command centers at mga tunnel na ginamit sa mga pag-atake laban sa mga sundalo ni Netanyahu ay tuluyang nawasak. Sa lakas ng pagsabog, agad na gumuho ang mga pasilidad at natabunan ng abo at bitak-bitak na gusali ang mga nasa loob na imposibleng may makaligtas pa sa lupit ng mga pambobomba. Matapos ang ilang oras na walang humpay na airstrikes, tumambad sa mga sibilyan ang napinsalang mga gusali at wasak-wasak na mga kabahayan bilang resulta sa patuloy na pagsalungat ng mga militante sa gobyerno ng Tel Aviv. Ang malaking bahagi ng Gaza ay tila naging basura na, natanda ng matinding opensiba na isinagawa ng IDF sa kadahilanang wala silang mapagpipilian kundi ang ilunsad ang malawakang pag-atake para burahin ang mga grupong sumasalot sa Middle East. Sa brutal na bakbakang ito, kitang-kita ang walang takot na determinasyon ng puwersang Israelita na lumpuhin ang Hamas, na ang digmaan ay hindi pa tapos, ngunit sa bawat sandali ay unti-unting nauubos ang mga militante, na ang rehiyon ay naging entablado na ng isang matinding sagupaan, isang patunay na hindi na muling papayagan ng Israel ang presensya ng mga terorista na maghari-harian sa mga lungsod ng Gaza. Hindi rin nakaligtas si Abdel Latif Al-Qanua sa matinding pambobomba ng IDF na ang matagal ng tagapagsalita ng Hamas ay tuluyan ng tumawid sa kabilang buhay sa isang airstrike sa Jabalia sa may hilagang bahagi ng Gaza. Kasabay ng patuloy na pambobomba ng Israeli Defense Forces sa rehiyon, tinamaan ng airstrike ang lokasyon kung saan naroroon si Al-Qanua. Ayon sa Hamas-affiliated media, wala siyang pagkakataong makatakas mula sa matinding pag-atake dahil na-corner ito ng mga drone mula sa kanyang kinatatayuan na agad na hinagisan ng Air Force ng nakamamatay na bomba ang kanyang pinagtataguan upang iligpit ito sa kalagitnaan ng labanan. Si Al-Qanua ay isa sa mga pangunahing tagapagsalita ng organisasyon na madalas lumalabas sa media upang ipahayag ang paninindigan ng kanilang grupo laban sa Israel. Ang kanyang pag-alis sa mundo ay itinuturing na malaking suliranin para sa Hamas, lalo na't patuloy ang opensiba ng puwersang Israelita laban sa kanilang mga lider. Dahil sa mga kaganapang ito, muling naglabas ng babala ang mga terorista kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ayon sa grupo, inuurasan na nila ang kanilang mga bihag at kung hindi titigil ang Israel sa kanilang airstrikes, dalawa sa mga ito ang unang papatahimikin. Ang babala na ito ay inilabas matapos ang serye ng matinding pag-atake ng IDF sa Gaza, kabilang na ang airstrike na ikinasawi ng tagapagsalita ng grupo na si Abdel Latif Al-Qanua. Ayon sa mga eksperto, maaring lalo pang umigting ang labanan dahil sa banta ng mga militante, lalo na kung isa sa katuparan nila ang kanilang sinabi laban sa mga bihag. Dahil sa mahalaga ang bawat segundo para sa buhay ng mga natitirang bilanggo, sinuyod pa ng todo ng ground unit ni Netanyahu ang maraming kabahayan sa mga syudad at bayan ng Gaza Strip. Sa gitna ng makikitid na eskinita at wasak-wasak na mga gusali,
Puspusang naghahanap ang Israeli forces ng anumang bakas ng mga bihag. Dahil batay sa mga ulat, ang Hamas ay patuloy na inililipat-lipat ang kanilang mga bihag sa iba't ibang lokasyon upang iligaw ang mga sundalong Israelita, na mas lalong naging mahirap ang rescue operations, lalo na't ginagamit ng grupo ang mga underground tunnel network nito para pagtaguan at mailayo ang kanilang hawak na mga hostage mula sa mga pagsalakay ng militar. Sa kabila nito, hindi tumitigil ang mga tropang Israeli sa paghahalughog sa bawat sulok ng Gaza, na ginamit na ng IDF ang mga drones, surveillance equipment at intelligence gathering upang matukoy ang mga pinagtataguan ng mga bihag. Subalit hindi pa rin nila mahanap ni anino ng mga Israelitang dinukot ng mga terorista. Na habang tumatagal ang operasyon, lumalaki rin ang takot ng United Nations sa posibleng pagtaas ng bilang ng mga namamatay. Dahil hindi lamang mga mandirigma ng Hamas ang natatamaan sa bawat pag-atake ng Israel, kundi pati na rin ang mga sibilyan na naiipit sa gitna ng labanan. Ang mga ospital sa Gaza ay patuloy na nagkukumahog sa dami ng sugatan at ayon sa mga ulat, bumababa na rin ang supply ng gamot at pagkain sa ilang bahagi ng teritoryo. Dahil sa paggamit ng mga terorista sa mga sibilyang lugar, maraming Palestinian na rin ang napaisip kung dapat pa ba nilang ipagpatuloy ang kanilang pakikipagtulungan sa organisasyon. Sa harap ng walang tigil na pambobomba at lumalalang krisis, unti-unting nagbabago ang pananaw ng ilang mamamayang Palestinian. Bagamat matagal nang may mga sumusuporta sa Hamas, hindi maikakailang lumalawak ang pagkadismaya ng mga Palestino sa grupo, lalo na matapos ang patuloy na paggamit sa mga pampublikong pasilidad bilang taguan ng armas at kuta ng kanilang mga mandirigma, kung saan nagsimula ng ipakita ng ilang Palestinian ang kanilang saloobin sa pamamagitan ng makahulugang protesta, na nagrally ang maraming sibilyan sa mga lansangan bilang pagpapakita ng kanilang kawalang gana sa organisasyon. Sa isang pambihirang kilos protesta, nagmartsa ang daang Palestino na nagsisigawan sila at tinatawag ang Hamas na isang teroristang grupo. Nagalit ang nangingibabaw sa kanilang mga tinig habang nananawagan sila na itigil na ang paggamit sa mga sibilyan bilang panangga sa digmaan. Ayon sa ilang ulat, ang protesta ay isang malinaw na pagpapahayag ng pagkadismaya ng mga residente sa kilusan na hindi na nila ninanais madamay sa patuloy na sagupaan. Gayunpaman, sa isang lugar na mahigpit ang pagkontrol ng Hamas, hindi madali ang hayagang pagtuligsa sa kanilang pamumuno, na may mga ulat na ilang lumahok sa protesta ang sapilitang inaresto, habang ang iba naman ay pinagbantaan na huwag nang magsalita laban sa grupo. Subalit sa kabila ng panganib, patuloy pa ring lumalakas ang tinig ng mga Palestino na nauumay na sa labanan at nais nang mabuhay ng hindi natatakot na madamay sa hidwaan. Ikaw, ano ang masasabi mo sa mga pambobomba ng Israel sa Gaza, lalo na ang pagkamatay ng isang tagapagsalita ng Hamas na literal na hindi siya pinatakbo ng IDF sa gitna ng labanan, na humantong sa kanyang pagtawid sa kabilang buhay? I-comment mo yan sa ibaba at babasahin natin yan isa-isa. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po kayo. Issue sa bayan, digmaan sa labas, politika, ekonomiya, di lang puro atas. Kahit anong mangyari tayo'y handa, dahil dito sa channel wala kang duda. Mahalagang balita, di ka mag-iisa, anumang oras, saan ka man. Balitang malinaw, walang iwanan, mahalagang balita.